Hello, kumusta na kayo mga kadiwata? Adiwata update? Kumusta na kayo dyan? Mga baser? Hmm, maraming salamat ha. Ah, kung hindi kayo nang bas sa akin, hindi ako mag-viral doon sa tungkol sa usaping diwata. Maraming salamat sa inyong lahat. At marami din naman na pumupuri. Kasi kung baga sa ah, parang kakampi ako kay Diwata dito sa aking channel. Siyempre, bago niya nakuha yung kanyang swerte, nagsikap din yan. Hindi naman yan diniretso lang talaga na bigyan ng tulong ng mga mayaman. Siyempre, yung mga nagbigay ng tulong, para din lalo silang sumikat. Ganun lang yun, recycle lang ang tao. Kaya wag po tayong mainggit na maraming nagtutulong kay Diwata. Ayun, ano ba ang dapat natin gawin? Dapat ang gagawin natin, discarding Diwata. Ganun na lang dapat para hindi na tayo lagi na lang natin tinitingnan si Diwata. Ano na naman nakita nyo ngayon? May bago na siyang pwesto. Mautak talaga yan eh. Alam naman natin na bago yan nagpares, marami na rin yung sinubukan ng mga negosyo, katrabaho. Ibig sabihin kasi, ang swerte ng tao, nandyan na lang. Kumbaga, inanda na ng Panginoon yung kabuhayan ng tao. Wala pang tao, naghanda ng Panginoon ng kabuhayan ng tao. Nandyan ang ating lupa, mayamang lupa. Magtanim ka lang at sigurado may makain ka. At magsipag ka, uunlad ka. Yun po ang dapat gayahin si Diwata. Discarding Diwata na lang tayo. Kasi alam niyo, pag ang ating ugali, lagi lang natin tinitingnan kung sino yung nakaangat sa buhay at gusto natin hilahin na pababa. At tayo ang pumalit doon. Ay, lalo po tayong mababagsak sa kahirapan yan. Kaya dapat nating tingnan, pag mayroong mga umaangat sa buhay, titingnan natin kung ano ang kanyang diskarte. Huwag naman yung baka mamaya diskarte niya masama ha. Pero alam niyo yung mga kaibigan na karamihan talagang umasinso yung dumiskarte ka ng parehas, ng tama. Kasi kung dumiskarte ka ng labag sa batas ng tao, saka sa batas ng Diyos, kahit gaano man kadami yung pera mong maipon, babawiin naman Diyos yan. Mapapahama ka talaga dyan. Wala, kung makakalusot ka man sa batas ng tao, hindi ka makakalusot sa mata ng Panginoon, batas ng Panginoon. Yun po ang ating ugaliin. Pag may nakita tayong umasinso, titingnan natin. Ano ba? Gaano ba siya kasipag? Gaano ba siya nagdiskarte? Pahiga-higa ba siya? Nag-antay lang ng grasya? Parang si Juan Tamad? Yan, pasensya na ha. Ayun kasi, yung kaya ginagawa yung kwento ng Juan Tamad, para ini-encourage sa mga tao na magsipag. Biro mo, si Juan Tamad, nandyan na yung inaantay pa na mahulog, nakahiga pa rin, di ba? Yun po, alamat lang ha, di naman yung totoo, kung mayroong Juan Tamad. Ibig sabihin, ginawa yung kwento na yun para ang tao magsipag. Para umunlad. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya yung lagi ka na lang kawawa, lagi kang nananalangin, tumitingala ka sa taas na may mahulog na grasya. Hindi po yan mangyayari. Ang grasya nandiyan sa lupa. Magtanim ka, magsipag ka, aasinso ka. Yun po ang kailangan natin, ha? Hindi pwede yung puro lang tayo panalangin tapos hindi tayo kumilos. Magagalit pa nga ang Diyos doon eh. Kailangan maka-Diyos tayo, nananalangin tayo. Siyempre, unang-una sa ating yung grasya nga lagi hiningi. Hinging pera, hinging ganito, bibili ako ng ganito. Puro ang dasal ganun eh. Pero pag hindi ka kumilos, walang mangyayari. Walang grasyang darating. Kaya po, inandaan tayo ng Panginoon ng dalawang kamay, mata, isip, para
kaya natin na maghanap buhay. Ayun nga ang mga putol lang mga kulang-kulang ang parte ng katawan, kaya pa rin maghanap buhay. Kaya po, yun po ang kailangan natin. Hindi po natin titingnan kung sino yung mga umasinso at gusto natin na hilahin pababa at tayo papalit doon. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan magsikap din po tayo para umasinso. Pagkatandaan ninyo, pag kayo umasinso na, huwag pong, kasi karamihan, nagbabagong ugali. Kailangan, kung mabait ka ngayon, tapos umasinso ka, mas lalo kang mabait pag ikaw ay mayroon na. Masinso ka na. At matuto ka magbahagi sa kapwa. Pero magandang ibigay yung trabaho. Kasi pagka sinanay natin ang tao naman na puro bigay, baka lagi na naman nakaantay ng sa atin. Kaya po, ang kailangan talaga, masunod yung gusto ng Panginoon na tao, kumilos ka. Tutulungan kita. Yun po talaga kung gusto mong makaangat sa buhay. Sige, hindi natin habahan natin kwento. Nag-update lang ako kay Diwata. May bagong pwesto siya sa Quezon City. Ay nako, kayo ba na? Ang mga vlogger hindi maunahan. Sigurado, nakaabang na rin sila doon. Kaya lang po, pwesto na talaga. Hindi na po kagaya doon sa plaza na open. Ngayon, siguro, pahirapan siguro pumasok doon. Siyempre, di ba? Pwesto di kagaya doon sa kalye na maraming magkasya. Pero, alam mo, mautak talaga yan Kaya niya, naghahanap na siya ng mga pwesto ngayon kasi naupa lang naman siya doon ng lote. Kung gamitin ninyo, hindi na wala na. Ayun, doon po niya ginamit ang mga donisyon na pera. Mautak yan Kasi kung yun lang pares niya, na konti lang ang tubo, napanood niyo yung aking video, konti lang ang tubo niya, kinakwenta ko hindi siya magkapundar ng ganyan. Dahil sa maraming nagbigay, yun. Yun ang balak niya ngayon. Mga pwesto naman na talagang umulan at umaraw, okay lang. Kasi doon sa plaza talaga, mahirap doon. Pero tuloy pa rin yun hanggat nandyan yung lupa na yan na binaupahan lang sa kanya. Sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana gayahin natin ang diskarte ni Diwata. Masipag at baka Diyos. At sana hindi siya magbago. Ingat po tayong lahat.